Kilat News Updates. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Mariing kinondena ng Malacanang ang pagkalat ng pekeng medical report na iniuugnay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iginiit na ito ay maling impormasyon at may masamang layunin. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, walang batayan ng dokumento at hindi sumasalamin sa tunay na kalagayan ng Pangulo. Nilinaw din ng St. Luke's Medical Center na fake and falsified ang mga kumakalat na test result. Sinabi mismo ng Pangulo sa panayam ni Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro na maayos ang kanyang kalusugan at patuloy na ginagampanan ang tungkulin. I'm running the government. We're doing everything that needs to be done. Walang patid ang trabaho ng gobyerno. Gayunman, hindi pa siya muling nagpapakita sa publiko mula ng maospital noong nakaraang linggo dahil sa diverticulitis. Tinawag ng palasyo na iresponsable at mapanlinlang ang pagpapakalat ng maling impormasyon at hinikayat ang publiko na umasa lamang sa opisyal na pahayag. Pinag-aaralan ng gobyerno ang posibleng legal na hakbang laban sa mga nasa likod nito. Isang pasaherong armado ng kutsilyo ang binaril ng pulis sa loob ng pre-departure area ng Iloilo International Airport nitong Enero 28 ng hapon matapos umanong manlabat at tangkaing saksakin ng isang pulis. Ayon sa Office of the Transportation Security o OTS, habang nasa security screening checkpoint ang suspect, na-detect sa x-ray ang patalim sa kanyang bagahe. Ngunit sa halip na ipasailalim sa manual inspection, tumanggi ang suspect at lumayo sa screening area. At nang sitahin, tinangka umano niyang saksakin ng isang pulis dahilan upang paputukan siya at tamaan sa balika. Kinilala ang suspect na si Ronald Lanyohan, 54 anyos, isang security guard at residente ng Sagay, Camiguin. Agad dinala si Lanyohan sa Western Visayas Medical Center para sa gamuta. Pansamantalang inilockdown ang terminal at kalaunay ibinalik sa normal na operasyon kagabi. Kinumpirma ni Commission on Elections COMELEC Chairman George Erwin Garcia na tuluyan na nitong ipinagpaliban ang unang Bangsamoro Parliamentary Elections na nakatakdasa ng idao sa Marso 30, 2026. Ito ay matapos aprobahan ng COMELEC in bank ang postponement sa sesyon nitong Miyerkules, Enero 28. Sa isang statement, dinifer ng komisyon ang halalan dahil sa kakulangan ng oras sa paghahanda. Ipinunto rin ito ang legal na implikasyon ng Parliament Bill No. 415 na saklaw ang prohibition ng Republic Act No. 8189 o ang Voters Registration Act of 1996. Kaugnay nito ay hindi na rin tuloy ang election period na magsisimula sana nitong Miyerkules. Ito na ang ikatlong beses na ipinagpaliban ang nasabing halalan. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.